nakaupo si Conrad sa kanyang opisina. Kapag ipipilit niyang lapitan ulit si Miraya, baka bulyaw lang ang aanihin niya. Parang tinutusok ang puso niya nang maalala ang luhaan nitong mukha. Dinadaga siya ng konsensya. Gago. Paulit-ulit na wika niya sa sarili. Sunod-sunod ang naging buntong hininga niya. Dapat ay sinusuyo niya si Miraya. Pero sa nangyari, ay mukhang ititunutulak pa niya palayo ito. Ang kalooban nito sa kanya. Sablay ang lahat ng diskarte niya. Sumasakit na ang ulo niya sa kung paanong paraan ito mapapaamo. Parang sasabog na ang isip niya. Ang hirap manligaw. Marahan siyang tumayo at sumilip sa labas. May paparating na delivery van. Sa kawala na magagawa, ay nakatulong siya sa pagbubuhat ng mga supplies mula sa delivery van patungo sa stockroom. Gusto niya lang naman na ma-divert ang utak niya. Kaya naman hinayaan na lang siya ng mga tauhan. You don't have to do that. Si Hana ang nakatayo sa kanyang likuran. Tinititigan siya nito mula ulo hanggang paa. Wala naman akong gagawin. Pagpakalma lang. Lihim niyang sinusurot yung galit ba ito sa kanya. Walang anumang indikasyon kaya naman nakahinga siya na maliwag. Si Mel ay masama ang tingin nito sa kanya. Kanina nang daanan niya sa kabilang bahay. Halatang nangingilag ang gago niya. Marlon, kayo na ang magtuloy niyan. Utos ni Hana sa isa sa mga tauhan. Maricar, siguraduhin mong na-check ang lahat ng deliveries ha? First in the first out dapat. Yes, ma'am. Muling bumalik ang tingin ni Hana sa kanya. Sumama ka nga sa akin. Initya nito sa kanya ang tawelet na dinukot nito sa bag. Mukhang para kay Jacob iyon. Sa maliit na opisina sila humantong. Nandoon na rin si Jacob habang naglalaro ng mga laruan. Kaagad itong sumugod ng yakap sa kanya na makita siya. Tito C, it's Thor. You like Thor, buddy? Bahagya niyang kinalabit ang tagiliran nito. Parang uod na napaliyad naman ang nakikilitang bata sa ginawa niya. Ang makita itong nilalaro ang laro ang binili niya. Pakiramdam niya tuloy, paborito siya nito. Libre namang mangarap. Kinausap mo si Miraya? It wasn't even a questions. Nang lingunin niya ito. Nakita niyang mataman itong nakatitig sa kanilang dalawa ng bata. May mga pagkakataon na nahuhuli niya si Hana na ganito kung makatitig sa kanilang dalawa ni Jacob. Briefly, ibinaba niya si Jacob sa couch at hinayaang maglaro habang nag-uusap silang dalawa ni Hana. At sinabihan ka ng masamang espiritu. Nahihiyang napatango naman siya. I'm sorry. Kay Miraya ka dapat nagsusorry. Sumandal ito sa upuan, muli ang seryosong titig nito. Conrad, parang may gustong sabihin, pero ayaw ituloy. Habang hinihintay niya ang idudugtong nito, may kung anong lumukob sa dibdib niya. He always got this feeling that Hana was ready to confess something, but decided not to. Alam niyang may kinalaman ito sa kanilang dalawa ni Miraya. Pwede mo bang ihatid ang bubuwit na yan sa school? Instead, yun ang sinabi nito habang nakatitig kay Jacob. Yes, of course. It was always joy to be with Jacob. Nilapitan niya itong muli at ginulo ang makapal na buhok. Ako ang maghahatid sa iyo sa school. Gusto mo ba yon? Masayang kausap niya. Sabay pingot ng ilong nito. Napangiti naman si Jacob at sumiksik sa balikat niya. Bago mag-alas 12, masaya na silang kumakain ni Jacob. At ang mas malaki pang sorpresa sa kanya ay halos pareho sila ng paboritong pagkain. You also like beef steak na maasim? Yep. Nag-2 thumbs up a sign pa ito sa kanya habang hawak sa kamay ang kutsara at tinidor. Ang cute nitong tingnan habang namumukol ang pisngi. Parang nakikita niya ang sarili niya noong bata pa siya.
bawat beses na ipagluto siya ng mami niya ng paborito niya. Paborito din po ninyo yon? Tumango siyang hindi inaalis ang tingin kay Jacob. Para siyang yaya na pinupunasan pa ang pisngi nito. Pero halos mga lahati lang ito sa pagkain. Ayaw mo na? Busog na po ako. Sagot nito sabay hikab. Nang matapos niyang iligpit ang pinagkainan nito, sabay na silang nag-toothbrush sa banyo sa loob ng opisina. Nakakatuwang makitang napaka-independent nito. 30 minuto bago mag-alauna nang gumayak sila ni Jacob patungo sa school. Habang biyahe kung ano-anong masasayang kwento ang namamayani sa loob ng kotse. Pero kapansin-pansin ang ilang ulit nitong paghihikab. Tito C, I'm sleepy na po. You can sleep muna. Bahagya niyang itinumba ang upuan nito at hinayaan itong makatulog. Nagpatugtog siya ng malamyos na awitin para mas lalong marelax ito. Ginising niya lang nang nakahinto na sila sa mismong tapat ng eskwelahan. Napapagod po ako, Tito C. Halos hindi maibuka ang mga mata nito. Nasobrahan ka lang yata sa laro. Umubis siya ng kotse at lumigid sa side nito. Tinanggalan niya ito ng seatbelt at inalalay makababa. Siya na ang nagbitbit ng bag at tumbler nito. Hawak sa kamay na binabaybay nila ang pathway patungo sa classroom. He noticed something. Medyo mainit ang palad nito. Baka dalala ng temperatura sa paligid. Hey Jacob! This kid beside him was quiet. Bata pa lang pero nakikita na niyang maraming babae ang magkakandara pa rito. We're here. Inayos-nayos niya ang kuwelyo ng uniforme nito habang magkapantay ang mga mukha nila. Tatayo na sana siya nang bigla itong yumakap sa kanya. Hintay mo po ako please. Ano bang isasagot niya rito? Hindi niya kayang sumagot ng no. Okay, I'll wait for you. Umulap sa tuwa ang mga mata nito. Nag-fist bump pa sila bago ito tumakbo papasok ng silid-aralan. Napapasubo ka talaga, Conrad. Pero masarap sa pakiramdam. Nakiumpok siya sa iilang mga chaperone at mga nanay na naghihintay rin sa mga anak nila. Siguro iniisip din ng mga taong ito kung sino ba siya. Hinayaan niya lang. 1 oras mahigit ang nakakaraan ng lumabas ang teacher ni Jacob at hinahanap ang magulang nito. Ako ang naghatid sa kanya rito. Ako rin ang susundo sa kanya. Tiningnan siya ng guro malamang na iniisip nito kung sino siya. May sakit si Jacob. Ang alerto naman ng bata kanina, maliban sa bahagya itong mainit at tila inaantok. Other than that, sumunod siya sa teacher. Nakahiga na si Jacob sa malit na area na mukhang intended para sa mga pupils na masama ang pakiramdam. Nakapikit ito, mapula ang pisngi. Kaagad niya itong nilapitan at sinalat ang noo. Mainit nga, mas mainit kaysa sa kanina. Tila pagod siya at may mga pantal sa balat niya. Bahagya nitong inilihis ang t-shirt nito. May mga pula-pulang marka sa likod ni Jacob. May lagnat siya. Sabi ng guro na basahin nito ang mga temperature sa digital thermometer na nakasuksok sa kilikili ng bata. It's 38. Naalarma naman siya. Wala siyang first-hand experience sa pag-aalaga sa bata. Dapat ba niyang dalhin na ito sa ospital? Pwedeng i-observe muna. Pauwin ko na lang muna siya. Don't worry, pinainom ko na siya ng gamot. Saka na dalhin sa ospital kapag hindi bumaba ang lagnat. Are you sure that, ma'am? Natawa ang guro sa tanong niya. Nurse din po ako aside sa pagiging guro rito. Kaya naman nakahinga siyang maluwag. Kinarga niya ang bata at dinala sa sasakyan. Pagod nga talaga siguro. Ni hindi malang gumising at bahagya lang na nagmulat ang mga mata. Tito C? Yes. Nandito ako, buddy. Uuwi tayo, okay? Tinawagan niya si Hana pero sa mga oras na ito alam niyang nakababad ito sa kitchen o di kaya naman ay sa dining area. Iniiwan nito ang phone sa drawer sa mesa.
Nag-iwan na lang siya ng mensahe at dumiretso na nga sa bahay nito. Kuya, ano nangyari sa kanya? Si Mel na halatang natataranta pagkakita sa natutulog na bata sa kanyang bisig. May lagnat. Nako, yan na nga ba ang sinasabi ko? Ang kulit kasi, laro ng laro. Hindi na niya pinapansin pa ang mga sinasabi ni Mel. Dinala niya sa loob ang bata. Mel, ano nangyayari? It was Miraya. Simula kanina ay hindi pa sila muling nagkaharap. Pakiramdam niya tuloy nanlalambot ang mga tuhod niya. Nanay, mahinang boses na sambit naman ni Jacob, ang bumulabog sa pananahimik niya. Bahagya nitong binuksan ang mga mata. Jacob, ano nangyayari sa'yo? Bumadya kaagad ang pag-alala sa mukha nito. Napahakbang ito ng mas mabilis at sinusundan ang nangihinang boses naman ni Jacob. It's okay. Naikuyom niya ang kamao nang makitang napahinto naman si Miraya. Pagkarinig sa boses niya. Tingnan mo nga ang ginawa mo, Conrad. Nakaka-prostrate, nakakadismaya sa sarili. I just need put him to the bed. Si Mel na nakatayo sa isang sulok ay tila hinihintay lang ang anumang iniuutos ni Miraya. Kapag sasabihin ni Mira na paalisin siya, susunod ka agad ito. Na sana lang, huwag naman. Sa silid niya, anito kahit nahihinuhang labag sa kalooban nito ang pagpayag. Mel, ihanda mo ang bed ni Jacob. Opo ate. Parang kidlat na kumilos naman si Mel at nagpatiuna na sa kanya. Sinundan niya ito. Nasa ikalawang palapag ang silid naman ni Jacob. Walang TV, walang gadgets. Maayos niyang inalapag si Jacob sa ibabaw ng kama at hinayaan si Miraya na alisin ang sapatos ng bata. Kasunod niyon ay ang pagpapalit ng damit na iniabot naman ni Mel dito. Wala itong makitang pero memoryado nito ang ginagawa nito. Panay din ang pagsalat nito sa noo ni Jacob. May masakit ba ha? Para itong totoong nanay na nag-aalala sa isang anak at ang lambing ng boses nito. Tila ba, inaalala niya ang nakaraan. Yung siya lang ang priority nito. Tila naramdaman naman ni Miraya ang paninitig niya. Naging mabagal ang paggalaw nito. Pwede ka nang umalis. Itinataboy na naman siya nito. May bago ba? Maghahanda ako ng maiinom sa kanya. Wala siyang balak na umalis hanggang hindi okay si Jacob. Ayaw niyang marinig na humindi si Mira. Kaya mabilis ang mga kilos niya na nagtungo sa kitchen at naghahalungkat ng anumang maaaring maihanda rito. Nang matapos ang pagluluto ay maayos niyang inihanda sa tray ang sopas na dinala sa silid ni Jacob. Salamat, pero okay na kami rito. Buntong hininga na lang ang naging sagot niya. Habang itinutuloy ang ginagawa niya, mauubusan yata siya ng hangin sa mga baga nito. Tito C, nagmulat ng mga mata si Jacob. Pilit nitong inaabot ang palad niya. Don't leave me po. Yeah, right. Si Jacob na ang nagdesisyon para sa kanya. Walang nagawa si Miraya, kundi ang manatili siya. Siya ang nagpakain sa bata hanggang sa mga lahati ang laman ng mangkok. Nanatiling tahimik lang naman si Miraya. Manaka-naka nitong pinupunasan ang noo ng bata. Umeepekto na rin siguro ang gamot na ibinibigay ng teacher rito. Nanay, water po. Pilit na inaabot naman ni Miraya ang tumbler ng bata ngunit nahihirapan itong dukwangin. Gusto niyang suntukin ang sarili. Ninenervyos pa rin ba ito hanggang sa ngayon? Halatang nahihirapan pero ayaw humingi ng tulong mula sa kanya. Ako na Mira, kaya ko. Napahinto ito sa pagsasalita nang lumapat ang kamay niya sa kamay nito. Pasimpleng hinila naman ni Miraya ang kamay nito at marahang napapasong inipit sa gitna ng mga hita nito. Nayayamot ang kalooban niya sa nakikitang reaksyon nito. Ayaw nitong nahahawakan niya. Nanay, tabi ka po sa akin. Kinapa naman ni Miraya ang higaan at marahang nahiga sa tabi ng bata.
Yakapin mo po ako, nanay. Okay. Niyakap ni Miraya ang bata. Unan ito ng kaliwang bisig nito, habang yapos ang maliit na katawan ng kanang braso nito. Marahan itong hinahaplos ang buhok ni Jacob. Habang tinitingnan niya ang dalawa, hindi niya maipaliwanag ang tila paghalukay sa kaibuturan niya. Tila ba, perpektong-perpekto ang dalawa. Ito ang isang bagay na hanggang ngayon ay pangarap pa rin. Kung nagkataon ganitong pag-aalaga ang gagawin niya sa anak at asawa niya. Tito C, huwag mo pong iiwan si Jacob ha. Dito ka lang po. Mahigpit nitong hinawakan ang mga daliri niya. Dito lang ako, don't worry, hindi ako aalis. Hinila niya ang upuan papalapit sa gilid ng kama ni Jacob. Kahit awkward ang sitwasyon nilang dalawa ni Miraya, kinakain sila ng katahimikan. Tanging ang marahang tunog ng aircon ang nagahari sa loob at ang malalim na hininga naman ni Jacob. Okay na muna ang ganito, kaysa naman ipagtabuyan siya nito papalayo. Mira, hindi ito kumibo sa kanya. Bakit hindi natin pwedeng ibalik yung dati? Pwedeng bumalik. Katulad ng dati. Walang sagot siyang nakukuha mula sa babae. Walang sagot siyang nakuha mula sa babae. Talukap. Ipinilikit lang nito ang mga mata na ayaw siyang makausap nito. Kahit siya ay napapaidlip na rin pala. Napatingin siya sa natutulog na sina Miraya. Parehong nahihimbing na rin ang dalawa. Medyo nalilis ang kumot sa katawan ng mga ito. Kaya naman ay tumayo siya at inayos iyon. Dapat na siyang umalis. Maayos nang nakukumutan ang dalawa. Pero heto na naman ang magnetismong humihila sa kanya para mas ilapit pa ang mukha sa mga ito. Dahan-dahan niyang hinalikan si Jacob sa noo. At alam ng Diyos kung gaano kagaan ang pakiramdam niya. Namaybay ang mga titig niya kay Miraya. Sa lapit ng mga mukha nila, naririnig na niya ang mahinang paghilik nito. Pinagsawa niya ang mga mata. Nabaybayin ang lahat ng sulok ng mukha nito. Ang gawaran ito ng halik ang naglalaro sa utak niya. Bihira lang ang pagkakataon gaya nito. Kahit titig na lang muna, habang hinahayaang mapuno ng tuwa ang dibdib. Kung bakit ba naman kasi parang napupuno ang puso niya. Dumadagong dun iyon na hindi niya inaasahan. Palipat-lipat ang mga mata niya sa dalawa. All of a sudden, may pumitik sa kaibuturan niya. Gumapang ang kilabot sa dibdib niya. Nauwi iyon sa maingay na pagtambol. Parang may nakabulang mga kamao na tumutusok at sumusuntok sa puso niya. Same eyes. Pareho ng paboritong pagkain. Bigla na lang may bitbit na bata si Ma'am Hana. Naalala niyang kwento ni Mang Nestor. Ang kakaibang pitik ng puso niya. Nang unang beses pa lang na masilayan niya si Jacob. Ang epekto ng mga haplos nito. Ang saya. Ang selos niya kapag nakikitang mas malapit ito kay Paulo. Diyos ko. Napatayo siya mula sa kinauupuan. Sapo niya sa kanang palad ang bibig niya. Habang nasa baywang ang isa pa. Napahakbang siya ng ilang ulit sa loob ng silid ni Jacob. Sa kabila ng malamig na bunga ng aircon, ay may malapot na mga pawis na naglalandas sa balat niya. Bago pa man maliyo ang utak niya, kinuha niya ang phone at kinuna ng larawan ang natutulog na si Jacob. Ilang beses niya itong tinitigan pagkatapos. Nagsimula ng manginig ang mga kamay niya. Sobrang nagiinit ang bawat sulok ng kanyang dibdib. Then he found out. Naroroon ang mga luha na nagpo-form sa kanyang mga mata. Nagbabanta iyong malaglag anumang sandali. Jacob! Dinig niya ang boses ni Hana. Pati na ang nagkukumahog nitong mga yabag sa labas ng silid. Oh my God! Parang namamalikmata siyang tinitigan ang humahangos na si Hana.
May namumuong pawis sa noon nito. Hannah was beautiful. Sigurado maganda ang lahi nito. Pero bakit wala siyang makitang pagkakapareho ng mukha nito sa bata? Mas lumakas ang pag-iingay ng puso niya. Mabibilis ang pintig ng puso niya. Para siyang ang tumatakbo ng ilang kilometro. Isang tanong ngayon ang umuukil-kil sa utak niya. Diyos ko, anak ko ba si Jacob?